Ang pamilyang Villanueva ay isang normal at masayang pamilya. Nakatira sila sa isang malaking bahay. Ngunit isang araw, may kakaiba na silang napansin. May mga taong biglang lumitaw. Mga taong kamukhang kamukha nila. Akala nila ay pangitain lamang ito o ilusyon. Ngunit totoo pala. Ang mga doppelganger o doble ay nagsimula na silang takutin. Parehong-pareho ang itsura ng mga ito sa bawat miyembro ng pamilya. Ngunit mas malamig at mas masama ang mga ngiti. Hindi nila alam kung bakit ito nangyayari. Hindi nila alam kung paano titigil ito. At lalong hindi nila alam na ang bawat paglitaw ng kanilang doble ay nagdadala ng panganib at kamatayan. Ito ang kwento kung paano naging bangungot ang kanilang buhay sa isang bangungot na hindi kakailanman magigising pa. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Nagsimula ang lahat nang makita ni Lola Rosa ang kanyang asawa sa hardin. Ngunit sa loob ng bahay, si Lolo Anding ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Isang mabagal, malikot na ngiti ang nakita niya sa mukha ng lalaki sa hardin. Nang mabilis niyang pinatay ang ilaw at muling binuksan, nawala ito. Kinabukasan, naranasan na naman ng panganay na anak na lalaki, si Marco, ang sariling doppelganger, habang naglalaro ng video games sa kanyang kwarto. Nakita niya sa refleksyon ng screen ang kanyang sarili. Nakatayo sa likod niya, hawak ang isang kutsilyo sa kusina. Nang lumingon siya, wala naman ang naruroon. Maya-maya pa ay nauhaw si Marco, kung kaya't tumungo siya sa kusina. Ngunit matapos niyang buksan ang refrigerator, nakita niya ang kutsilyong hawak ng lalaki. Nakita niya sa kanyang refleksyon na tila bagong hugas. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa pamilyang Villanueva na binubuo ni Lolo Anding, Lola Rosa, mag-asawang Rodrigo at Elsa, at ang kanilang tatlong anak na sina Marco, Ana, at bunsong si Pepay. Kasama nila sa kanilang tahanan si Yaya Mirna na tumutulong sa pag-aalaga sa matatanda at sa mga bata. Isang gabi, habang naghahapunan, biglang kumalat ang matinding amoy ng dugo na tila nagmumula sa kusina. Tumakbo si Rodrigo sa kusina at tatagpuan ng isang lalaki. Nakatalikod at tila may kinakaing buhay na manok. Nilapitan niya ito at tinanong kung sino ang lalaki. Nang lumingon ito, halos mawalan ng malay si Rodrigo. Pareho ang mukha nila. Ngunit ang mata ng kopya ay itim na itim. At ang bibig nito ay puno ng mga pangil na tila singtalim ng karayom. Dumaga ng isang malamig na kamay sa balikat ni Rodrigo. Papatayin ko kayong lahat sa tamang pagkakataon. Bungis-ngis ng kanyang doble. Umihip ang malakas na hangin. Nagsara ang kusina at nagsimulang paghiwa-hiwain ng lalaki si Rodrigo. Narinig ni Elsa ang hiyaw ng asawa at madaling tumakbo sa kusina. Nang buksan niya ang pinto, wala na si Rodrigo. Isa nang malamig na bangkay ang asawa niya. Nakadapa sa mesa na tinusok-tusok ng kutsilyo ng kanyang sariling doppelganger. Nagwakas ang buhay ni Rodrigo sa isang madugong tagpo. Binalot ng takot si Elsa. Mabilis nitong tinungo ang kanyang mga anak. Walang makakalabas o makakapasok sa bahay na ito, sigaw ng isang boses. Ang mga telepono ay hindi na gumagana.
at ang mga signal ay nawala na rin. Sila ay nakakulong kasama ang kanilang mga malignong kopya. Kasama ni Elsa ang dalawang anak, si Pepay at Marco. Ngunit wala si Ana. Marco, nasaan si Ana? Tanong ni Elsa. Ma, hindi ko rin siya napansin. Kanina ay kasama lang namin siya. Sige, ako na ang maghahanap kay Ana. Pagpipresenta ni Yaya Merna. Tumungo ito papunta sa kwarto ni Ana. Ma, titingnan ko kung nasa sala si Ana, sabi ni Marco. Sige anak, bumalik ka agad, sa taas tayo tutungo. Mabilis na tinungo ni Marco ang sala. Nakita ni Marco si Ana nakausap ang kanyang sarili sa sala. Parehong umiiyak. Kuya, bakit may kamukha ako? At bakit niya ako ginagaya? Habang umiiyak na bulalas ni Ana. Sinong tunay sa atin? Tanong ng kopya. Tumigil ka, sigaw ni Ana. Hindi alam ni Marco kung sino ang tunay sa dalawa. Hanggang sa ang doppelganger ay naglabas ng isang gunting. Ngunit sa halip na atakihin si Ana, bigla nitong sinaksak ang sarili nitong mga mata. Hindi ko na kailangang makita ang mangyayari. Hagik-gik nito. Bago bumagsak sa sahig. Ana, tara na dito, lumayo ka sa kanya, sigaw ni Marco. Subalit tila hindi naririnig ni Ana. Nang lumapit si Ana, bigla itong bumangon at sinaksak siya sa liig. Napasigaw si Marco, hawak ang kamay ng kapatid na unti-unting bumibitaw. Namatay si Ana sa kandungan ng kanyang kuya na hindi makapaniwala sa nasaksihan. Si Lolo Anding ay may mahinang puso. Ay namatay sa atake sa puso. Matapos makita ang kanyang doble na nakatingin sa kanya mula sa kisame na gumagapang na parang insekto. Naiwan na lamang sina Lola Rosa, Elsa, Marco at Pepay. Kasama si Yaya Merna. Tago sila sa master bedroom na may maraming kandado. Ang doppelganger ay kumakatawan sa ating mga pangamba at kasalanan. Mihinang sabi ni Lola Rosa. Nakikita ko si Anding noon. Matapos kaming ikasal. May kakaiba sa kanya. Madalas ko makita ang kanyang doble na mukhang mas bata pa. Nabanggit rin sa akin ni Anding na may malaki siyang kasalanan na nagawa dati. Nagtaka si Elsa. Nakita ko ang kopya ni Rodrigo. May mga pangil. Dahil ba ito sa pagiging maintin ng ulo niya at mabilis na magalit? Kaya't ganun na lamang ang itsura ng kanyang doble. Isang lalaki na puno ng matatalim na pangil. At kaya na, bakit niya sinaksak ang sarili niyang mga mata? Tanong ni Marco. Napalunok si Yaya Merna. Si Ana, lihim niyang sinusugatan ng kanyang sarili. Ayaw niyang makita ang kanyang sarili sa salamin. Ayaw niyang makita ang kanyang mga galos. Biglang may kumatok sa pinto. Tinapik-tapik. Nanay, tulong! Ang sakit! Iyak ng boses ni Pepay. Mabilis na tumayo si Elsa para buksan ang pinto. Ngunit pinigilan siya ni Marco. Ma, nasa likod ko si Pepay. Lumingon si Elsa. Nandoon si Pepay, nakatago sa likod ni Marco. Hawak ang kamay nito. Kung ganun, sino ang nasa labas ng pinto? Nang bumagsak ang pinto, ang nakita nila ay si Pepay. Ngunit ang kanyang muka ay baligtad at ang kanyang mga daliri ay parang mga hita ng gagamba. Sumusugod ito sa kwarto. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Marco ang isang bulong. Walang sinuman ang lalabas dito ng buhay. Lumingon siya at nakita ang kanyang sariling kopya. Hawak ang isang mabigat na martilyo. Naglaban sila sa dilim. Narinig ni Marco ang malutong na tunog ng buto ng kanyang sariling bungo bago siya lumugmok sa kawalan. Nang magmulat siya, nariyan si Yaya Mirna. Hinila siya palayo. Naiwan na lamang silang dalawa. Ayon kay Yaya Mirna, napatay niya ang kanyang doppelganger sa pamamagitan ng pagtusok dito sa lalamunan gamit ang isang pilas na kahoy. Ngunit bawat kopya na namamatay ay tila nagpapalakas sa natitirang mga nilalang. Nakita nila si Elsa, hawak ang walang buhay na katawan ni Pepay.
habang hinahabol ang kanyang doppelganger. Ang kopya ni Elsa ay may hawak na kutsilyo. Sa halip na tumakbo, hinarap ito ni Elsa. Hindi kita tatakbuhan, Sabi niya, alam ko kung sino ako. At alam ko kung sino ka. tila nabigla ang doppelganger. Sa pagkakataong iyon, itinulak ni Yaya Mirna sa bintana ang doble ni Elsa at nahulog ito sa matinik na hardin. Ngunit huli na ang lahat para kay Elsa. Malalim ang sugat sa kanyang tiyan. Mabubuhay ka para sa amin, Marco. Bulong niya kay Marco bago humimlay. 2 doble na lang ang natitira, ang kay Lola Rosa at ang huling kopya ni Marco. Nagtungo sila sa kusina kung saan nakatago si Lola Rosa. Nakita nila si Lola Rosa na nakikipag-usap sa kanyang kopya. Parehong matanda, ngunit ang kopya mukhang mas bata pa at maganda. Hindi kita pinili, Anding, sigaw ng kopya. Pinili kita, Anding, mahinang sabi ni Lola Rosa. Habang pareha silang nakaharap sa larawan ni Lolo Anding. At minahal kita hanggang sa huli, sabi ni Lola Rosa. Ang doppelganger niya ay nang lumo. Ikaw ang aking pinakamalaking kahinaan, Rosa. Ang iyong pag-ibig ang nagpapahina sa akin. At biglang naglaho ito. Ngunit ang doppelganger ni Marco ay nandoon pa rin. Ito ay tumawa. At ako, ang aking takot ay ang pagiging katulad mo, Itay. Isang traidor, isang mandaraya. Sabi nito kay Lolo Anding. Sumugod ito kay Marco. Tinamaan uli si Marco ng martilyo na hawak nito at nawalan ng malay. Matapos nito ay sinugod niya si Lola Rosa. Sa isang hampas ay mabilis na nawalan ng buhay ang matanda. Ang mga hatawi na sanang muli si Marco ng kanyang doppelganger. Ngunit pumagit na si Yaya Mirna. Tama na anak. Sabi nito sa maligno. Tinusok niya ang dibdib gamit ang kutsilyo. Ang maligno ay napailing. Ngunit ako ay iyong anak, sabi nito bago mawala. Umaga na, ang bahay ay tahimik. Ang mga katawan ng kanyang pamilya ay nakakalat sa buong bahay. Tanging si Marco at Yaya Mirna ang nakaligtas na walang imik. Nilibot nila ang bahay. Sa silid ni Lolo Anding, natagpuan ni Marco ang isang lumang larawan. Isang binatang si Anding kasama ang isang babaeng kamukha ni Yaya Mirna. Lumingon si Marco sa kanyang yaya. Ano ba ito? Napalunok si Yaya Mirna at ngumiti. Isang pamilyar, mabagal at malikot na ngiti. Ang doppelganger, Marco, ay hindi lamang multo. Minsan, ito ay isang pangako. Isang pamilya na itinatag sa sinungalingan ay dapat magwakas sa sinungalingan. At ang iyong lolo, pinanglukuan niya ako. Pinili niya ang iyong lola. Ngunit iniwan niya ako na may anak. Sa anak na kinuha din sa akin agad. Sa bahay na ito, naghihintay sa tamang pagkakataon. Napatingin si Marco sa larawan. Pagkatapos ay kay Yaya Mirna. Ikaw ang... Noong taong 1965, sa maliit na bayan ng San Isidro, si Mirna at si Anding ay magkasintahang tila hinubog ng tadhana. Sila ang itinuturing na pinakamaganda at pinakagwapong dalaga at binata sa kanilang bayan. Ngunit kagaya ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi ito laging masaya. Si Anding, bagamat mahal na mahal si Mirna, ay naging ambisyoso. Galing siya sa isang mahirap na pamilya at pangarap niya na umahon sa kahirapan. Natakda siyang pumunta ng Maynila upang maghanap ng mas magandang buhay. Hintayin mo ako, Mirna. Pangako niya isang gabi sa ilalim ng puno ng mangga. Pag nakaahon ako, uuwi ako at pakakasalan kita. Hihintayin kita, Anding, kahit kailan, sagot ni Mirna. Buong pusong naniniwala. 2 buwan bago ang alis ni Anding. Sa isang gabi bago lumabas ng bayan, nadala sila sa kanilang damdamin. 1 buwan ang lumipas. Nalaman ni Mirna na siya ay nagdadalang tao. Sumulat siya kay Anding sa Maynila. Puno ng pag-asa at takot. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay isang dagok sa puso.
Sinabi ni Anding na hindi pa siya handa, na wala siyang trabaho at nahuwag siyang istorbohin. Paulit-ulit niyang sinulatan, ngunit ang mga sulat ay nanatiling walang sagot. Habang lumalaki ang tiyan ni Myrna, lumiliit din ang kanyang pag-asa sa kanyang maliit at mapangusgang bayan. Siya ay naging ang babaeng iniwan ng binata. Pinagchichismisan siya ng mga kapitbahay at tinanggihan na rin ng kanyang sariling pamilya. Isang gabi, nang siya ay malapit ng manganak, dumating ang isang sulat galing kay Anding. Mabilis niyang binuksan ito, umaasang nagbago ang isipan nito. Ngunit ang laman nito ay mas masakit pa sa lahat. Isang kumpirmasyon na paparating na si Anding kasama ang kanyang bagong asawa, si Rosa na anak ng isang mayamang negosyante. Nakahanap siya ng mabilis na daan patungo sa kayamanan at iyon ang pamamagitan ng pag-aasawa. Kalimutan mo na ako, Myrna, ang huling pangungusap sa sulat para sa ikabubuti nating lahat. Nang araw na iyon, sa kalungkutan at panghihina, nanganak si Myrna ng mag-isa sa kanyang kubong bahay. Ngunit ang sanggol na lalaki ay pinanganak na walang buhay. Nawalan siya ng lahat, ang kanyang kasintahan, ang kanyang dangal, at ngayon ang kanyang anak. Habang hawak niya ang walang buhay na katawan ng kanyang anak, sa gitna ng dilim ay paulit-ulit na kulog. Isinumpa ni Myrna ang pangalan ni Anding sa pamamagitan ng aking luha at ng dugo ng aking anak. Isinusumpa ko, Anding, na ang iyong pagtataksil ay babalik sa iyo. Ang pamilya na iyong itatayo ay papatayin ng sariling nitong mga anino at ako ang magiging saksi sa pagguho nito. Ilang taon nang lumipas, nakatira na si Anding at Rosa sa isang magandang bahay sa Maynila, kasama ang kanilang anak na si Rodrigo. Ngunit hindi mawala sa isip ni Anding ang pagkakasala at pangamba. Lagi niyang nakikita ang mukha ni Myrna at ang sanggol na kanyang iniwan. Isang araw, may kumakatok sa kanilang pintuan. Ito ay isang middle-aged na babae, mukhang may edad ng bahagya, may mga uban at puno ng pagod sa mukha. "Tao po," sabi nito. Binuksan ni Rosa ang pinto. "Sino po kayo?" "Ako po si Myrna, naghahanap po ng trabaho bilang katulong. Galing pa ako sa San Isidro." Nang marinig ni Anding ang pangalan at bayan, halos mamatay ang puso niya. Mula sa likod, tinitingnan niya ang babae. Yun nga si Myrna. Ngunit ang dating magandang dalaga ay wala na. Pinalitan na ng isang taong tila binalot ng pighati. Sa takot na baka may masabi ito kay Rosa at sa malalim na pagkakasala ng kanyang nararamdaman, pinilit ni Anding na kunin ito bilang kanilang yaya. "Mahirap mamanap ng pagkakatiwalaan ngayon," sabi niya kay Rosa. "At least, taga San Isidro siya, pareho kaming taga roon." Kumuha ng lakas ng loob si Anding at kinausap si Myrna nang sila lang ang magkausap. "Myrna, pasensya na, alam kong hindi ko mababayaran ng lahat." Napalunok lang si Myrna, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Wala na pong dapat pag-usapan, Don Anding. Nakalimutan ko na ang nakaraan. Kailangan ko lang po ng trabaho. Nangangako po ako sa aking sarili na aalagaan ko ang pamilya mo ng buong buhay." At ganun nga ang ginawa niya. Siya ang perpektong yaya, maasikaso, tapat at mapagmahal kina Rodrigo at sa mga magiging apo nito. Ngunit sa loob ng mga taon, ang kanyang pagmamahal ay may halong lihim na pagpaplano. Inaruga niya si Rodrigo na parang sariling anak at pinalaki ito na maging tulad ng kanyang ama. May ugaling ng pagiging mayabang at may maigsing pasensya. Sinigurado niyang mamumuhay ang pamilya sa isang bahay na puno ng lihim at hindi pagkakaunawaan. At sa bawat gabi, bago matulog, dinadalaw niya ang maliit na orna sa ilalim ng kanyang kama kung saan niya iniingatan ang mga abo ng kanyang anak. Maghintay ka lang, anak. Lapin na. Ang pamilya ng iyong ama ay maghihilap sa amin na kanilang sariling mga demonyo. At tayo ay magiging huling matitira para kunin ang lahat ng sa atin na napunta sa kanila. Ang kanyang paghihiganti ay hindi isang madugong labanan, kundi isang mabagal na lason, isang paninibasib
na naghihintay ng mga dekada para lang mahinain ang mga ugat ng pamilyang Villanueva at gamit ang perpektong lupa para sa mga anino. Ang mga doppelganger na nasisira at nawawasak sa kanila mula sa loob at siya ang tunay na may pasimuno ng mga kasinungalingang ito at siya ang magiging saksi at tagapagmana ng lahat. Oh, Marco, ako dapat ang iyong lola. At ang mga doppelganger na iyon ay ang mga kasalanan at kasinungalingan ng pamilyang ito. At ngayon, wala nang makakapigil pa sa akin para makuha ang bahay at kayamanan na nalalapas sa akin. Ang doble mo ay ang aking anak at mapupuhay sa pamamagitan mo. Sabay tawa ng nakakapangalabot. Kasunod dito naramdaman ni Marco ang isang matulis na tumusok sa kanyang likod. Tumingin siya pababa at nakita ang dulo ng kutsilyo na lumabas sa kanyang dibdib. At ikaw Bulong ni Yaya Merna habang bumabagsak siya. ay ang huling sadlang. Nang magmulat si Marco, nasa ospital na siya. Siya lamang ang nakaligtas sa trahedya ng pamilya Villanueva. Ngunit ang katawan ni Yaya Merna ay hindi na kailanman natagpuan pa. Isang madugong masaker na tila walang paliwanag. Ngunit tuwing gabi, nakikita niya ang isang babae sa tabi ng kanyang kama. Isang matandang babae na may ngiting pamilyar. Magpagaling ka, anak. Sabi nito. Uwi tayo sa ating bahay. At sa refleksyon ng bintana, nakita ni Marco ang kanyang sarili nang humisi pabalik.